sing revival in bursts, small than rain. Breath of God, fan us into flame. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. For hearts Hearts are burned with holy fear, purified in faith and deed. Refine us by strength and what remains. So be the church, bear your light, lamp of flame, seated bright. King of kingdoms, come is what we pray. So we need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out. pour your spirit out, Pour your spirit out. pour your spirit out, Pour your spirit out. pour your spirit out, Pour your spirit pour out. your spirit out, Pour your spirit out. pour your spirit out, Pour your spirit out. pour your spirit Herald every day, prophesy and sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Move upon our praise. Sons and daughters sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. That all every day. Prophesy and sing. We can hear the wind blowing, blowing, blowing. Move upon our praise. Sons and daughters sing. We can hear the wind blowing. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. A holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out, pour your spirit out. Season's greetings, everyone. It's Christmas season. Pero para sa atin, Christmas is not just for a season, but it's for all season. Amen? Dahil sa araw-araw ng ating buhay, Christ must be our top priority, and Christ must be at the center of our lives. Welcome to our Sunday celebration. We are so blessed na maranasan ang kanyang presensya at malaman ang kanyang mga pangako sa pamamagitan ng 4 parts ng ating celebration. Namely, praise and worship, which connects us to the presence of God; communion, which connects us to the healing power of God; giving, which connects us to the blessings of God; and the Word of God, which connects us to the wisdom and instructions of God.
Let us all stand up and ready our hearts as we begin to worship Him. Give it all for us so that we might know grace. You gave up your crown and have so profound. We'll never be the same. We'll never be the same. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. Whoa, whoa, What is over now? What has been won? The power of your name. Jesus the Christ has made us alive. We'll never be the same. We'll never be the same. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise you. It's all that we are. All that we are for your glory. It's all that we are for your name. Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise you. What a sacrifice that you lay down your life to save a sinner's heart like mine. I surrender all to you, my God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to your name. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise you. All that we are for your glory. All that we are for your name, Jesus. All that we are for your glory. We praise you. We praise. Come on. Let us continue to give praise to our God, amen? Yes. For God is here in this place, and He hears our praises. Amen. Yes, Jesus, you hear your people today.
sing to Jesus. Oh, we cry holy. Hallelujah. God is here. As we sing, God is here. God is here. God is here. Come on, declare. And He is able. We join in to see Jesus face to face. Oh, God is here. God is here. God is here. He is faithful. We join in to see Jesus. Oh, Jesus, we reveal. Oh, come on. Give God all the shouts of praise. Yes, Hallelujah to your name. Hallelujah to the Most High. Yes, God. Yes, Lord. In our worship, let's first read in Proverbs 18, verse 10, where it says, "The Lord is our strong tower, and everyone who run to Him are safe." Amen. Amen. There is no safest place wherever you go but in the presence of God. Kaya sa pag-worship mo ngayon, sa pag-alay mo ng pagsamba sa Kanya, let yourself be reminded, let ourselves be reminded that God is our fortress. He is our strength. And He will never fail us. Kaya today, let us worship the greatest name of all, the sweetest name of all, and that is the name of Jesus. Come on, let us worship Him. Oh, let us worship His name. Oh,
the broken. You hear the cry of the broken. You hear the cry of the broken. 'Cause you hear the cry of the broken, Lord. Hear the cry. Come on, just sing out. Oh, sing out your heart. The cry of the broken. You hear the cry of the broken. The broken, you hear the cry of the broken, you hear the cry of the broken. Oh Lord, you hear the cry of the broken. You hear the cry of the broken. You hear the cry of the broken. 'Cause you
Father God in heaven, we welcome you in this place today, O God. We welcome your presence, O God, and we continue to lift up your holy name over our lives, Lord. Thank you that you will continue to pour out your presence upon each and every one of us, Lord. Salamat na maranasan namin at makamtan ang lahat ng pangako mo para sa aming buhay. As we cling unto your word, O God, and as we hear your word, O God, today, we declare and we pray to each and every one that is hearing your word to harden at our hearts, Lord. We receive you, we glorify you, we honor you, and we praise you today. In Jesus' name, amen and amen. Lahat tayo ay pumalakpak para sa ating Diyos na buhay. Dadako na po tayo sa ating second part of our service, communion. Asher, you can now give the communion elements. In Luke 15, verses 4 to 7, it says here, "If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. When he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, 'Rejoice with me, because I have found my lost sheep.' In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away." This verse shows us the reckless love of God towards His people. Kaya mayroon tayong dahilan to celebrate and rejoice as we take of this communion. Because we are once that lost sheep. We have fallen short of God's glory. But because of God's great love for you and me, He gave His only Son to die for our sins, so that He can carry you in His shoulders, bring you back to His presence, and we can now live for His glory. His love for us leads us into a genuine repentance. Let us pray. Father God in heaven, we thank you for this day, O God, for showing us of your reckless love for each and every one of us. Thank you, Lord, that as we take of this communion, may it lead us, O God, into true repentance, Lord. Salamat na pinapatawad mo na kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo na handang ibuhos para sa amin nang walang anumang kondisyon, O Diyos. Salamat, Lord, we receive of the benefits of the cross. This we pray in Jesus' name. Amen. Let us eat the bread and drink the cup.
It's giving time. In Malachi 3:10 it says here, I tithe and the windows of heaven open with such a blessing, I can contain it all. Wow. Giving our seeds is an act of faith, amen? That shows that we are committed to God and the work of the kingdom. Giving releases joy, favor, and abundance in our lives. Amen? Giving ensures that our finances is blessed and that our harvest will be exceptional and lasting. Sino ang gusto nun? Amen? Lahat tayo na gusto nun, exceptional and lasting na pagpapala sa atin ng Diyos. Itaas po natin ang ating mga sobre and we will declare a prayer of declaration. Lord, as we give these seeds, we declare that we are the head and not the tail, Lord. We are above and not beneath. We shall walk in kingdom abundance and authority all the days of our lives. The floodgates of heaven are open. The curse of the devourer is broken right now, and I am living in the abundance of the overflow. This we pray in Jesus' name. Amen. Pwede na po natin ibigay ang ating mga ikapo. We are God's symbol and source of blessings, advancing the kingdom of God in the communities and nations. Ako ay nagdedeklara ng matatag na pananampalataya, matatag na pamilya, matatag na bahay, matatag na kabuhayan, at matatag na simbahan. Ang buhay ko kay Kristo ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, paangat ng paangat, payaman ng payaman. I am SSB, I am anointed, I am gifted, I am talented, I am creative, I am productive. God's design for my life. I am a leader, I am a ruler, I am a manager, I am a champion, I am unstoppable. Blessed day, everyone. We're done with our series about the 10 tests. Today, we are starting a brand new series. Simula ngayon at sa mga susunod na linggo, ang tatalakayin po natin ay tungkol sa mga parables of Jesus. Marami-rami din po ito. Ngunit kalimitan ay paisa-isa lang ang ating napapakinggan tungkol dito. By the grace of God, susubukan po nating talakayin. Kung di man lahat, hopefully, ma-cover natin ang karamihan sa mga nasabing parables. There are about 50 plus parables in the New Testament. Dapat magka-interest tayo sa mga parables to think na mga turo mismo ito direkta galing sa ating Panginoong Hesukristo. I'm sure maraming nuggets of wisdom tayong mapupulot dito. Sabi ko nga, some of the mysteries of the kingdom are hidden in parables. So, please sit back and relax at huwag na huwag nating aalisin ang excitement pagdating sa pakikinig ng Word of God. May God reach out to you today and meet you, not on the level of my preparation, but on the level of your expectation. Ano po ba ang kahulugan ng parable o talinghaga? Literally, ang ibig sabihin ng parable ay comparison o pagkukumpara. Madaling malaman ang parable dahil sa paggamit ng salitang like o katulad. For example, the kingdom of heaven is like a mustard seed. The kingdom of heaven is like leaven. The kingdom of God is like treasure hidden in a field. Ang paghahari ng Diyos ay katulad
ng butil ng mustasa, katulad ng libadura, lambat, mamahaling hiyas, etc., etc. Some have defined the word parable as a story by which something real in life is used as a means of presenting a moral thought. Kadalasan, ang talinghaga ay mga kwento na hangos sa kalikasan at sa mga pang-araw-araw na karanasan ng tao. Siguro ang pinakasimpleng meaning is that a parable is an earthly story with a heavenly meaning. Hindi po talaga ang kwento mismo ang mahalaga, kundi ay ang mga aral na nakatago sa kwento. Ang parables po ay isa sa mga matatandang pamamaraan ng pagtuturo. Kahit ang mga aklat sa lumang tipan ay naglalaman din ng napakaraming talinghaga. One classic example is Nathan's parable to David, tungkol sa isang mahirap lang na lalaki na may kahi sa isang maliit na tupa. Ngunit pinag-interesan pang kunin at agawin ng isang mayaman para lang ipaghanda sa kanyang dumating na bisita. Nabasa niyo ba ang kwentong ito? Ito po ay nasa 1 Samuel chapter 12, 1-10. Ito ay noong pakialaman ni Haring David, si Bathsheba, na asawa ni Urias, na isa sa mga kawal niya. Si Apostol Pablo ay maraming beses ding gumamit ng parable sa pagtuturo. Sa Romans chapter 6, ay inilarawan niya ang kasalanan at kamatayan versus ang biyaya at buhay bilang magkalabang puwersang naghahari sa buhay ng mga tao, na dapat ang mga Kristiyano ay pumili ng isa lang sa kanila kung sino ang paglilingkuran. Sa Romans 7 naman, gumamit siya ng analogy o pagkakatulad sa relasyon ng mag-asawa kung saan ay namatay ang isa para ituro na ang kautusan sa lumang tipan ay ginagapos lang ang tao habang siya'y nabubuhay sa kautusan. Ngunit sa sandaling ang tao ay mamatay sa kasalanan, ang kautusan ay wala ng hold o hawak sa kanyang buhay at maaari na siyang yumakap sa bagong katuruan ni Kristo. Ginamit din ni Pablo ang ligaw na puno ng olibo para ilarawan na ang mga Kristiyanong hintil ay naiugpong lang sa tunay na puno ng olibo na naglalarawan naman sa Israel, upang ituro na habang ang mga benepisyo ng kaligtasan na tinapos ni Jesus sa krus ay maaari nang ma-avail ngayon ng mga hintil dahil sa katigasan ng ulo at hindi paniniwala ng mga Hudyo. Gayunpaman, hindi pa rin maaaring magmalaki ang mga hintil at isiping sila ay mas superior kaysa mga Hudyo. Noong earthly ministry ni Jesus, ay madalas niyang gamitin ang parable as his medium of teaching. Pero intentional ang kanyang pakay kung bakit sa ganung paraan ang pagtuturo niya. Tinanong siya ng mga alagad sa Mateo 13, versikulo 10, bakit po niyo dinahadaan sa talinghaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Sumagot siya sa verse 11. Sabi niya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Tila bagang lumalabas na gusto ni Jesus turuan ang isang bahagi ng crowd na sumusunod sa kanya, habang iba sa kanila ay ayaw niyang makaunawa ng mga sinasabi niya. Essentially, Jesus was attempting to separate truth seekers from curiosity seekers. Yung mga disciples na talagang totoo at seryoso na malaman ang katotohanan para maisagawa nila ito sa kanilang buhay, ay nagtatanong sila sa Panginoon kung ano ang kahulugan ng parable. Kaya't ipinapaliwanag naman ito sa kanila ni Jesus in private. Ang kanilang puso ay receptive at responsive sa mga katotohanan na itinuturo ni Jesus. Kaya sinabi ni Jesus, sino mang may receptive na puso ay bibigyan pa ng mas marami pang pagkaunawa. Samantala, yung mga hindi interesado sa pagsunod sa mga katuruan ni Jesus, nakikinig sila sa mga parables, ngunit hindi nila ito naiintindihan. Kaya't sinabi ni Jesus, sino man ang mga hindi bukas ang puso at receptive, ultimo konting nauunawaan niya ay kukunin pa sa kanya at ibibigay doon sa mga meron na. Ang dahilan kung bakit hindi maintindihan ng mga taong ito ang kahulugan ng mga talinghaga ay dahil ang kanilang puso at isip ay mapupurol na at ang mga tenga nila ay nahihirapang makadinig at ang mga mata nila ay nakasarado na sa katotohanan. Ganyan po ang mga Pariseo noong araw. Hindi sila nakikinig para matuto at sumunod, kundi ay para maghanap lang ng may maibubutas sa ating Panginoon. Walang pinagkaiba sa panahon natin ngayon.
Of course, may mga tao din na sincero at interesadong matuto at handang sumunod sa mga teachings ni Jesus. Sila yung mga binibigyan ng Diyos ng unawa. Sila yung may naiuwing wisdom pag uwi galing sa church. Sila yung nagiging mabunga at productive ang buhay. Ngunit marami ang napipilitan din lang mag-church. Compliance lang ang pagsimba nila dahil may nagche-check ng attendance. Yung iba dyan, hindi naman nakikinig. Maya't mayay nagbubukas ng kanilang FB habang may nagtuturo sa unahan. Lalo naman yung feeling, ang dami niya ng alam. Sila po ang talaga napakahirap turuan. Siyempre, hindi mawawala yung mga tamad mag-isip, kaya hindi ma-process ang word sa mind. That's why walang mag-sink in sa kanilang puso. Alam ng Diyos ang motibo ng ating puso sa pagpunta natin sa simbahan, mga kapatid. Kaya dalangin ko na nawa ang bawat isang nakikinig ngayon ay may pusong interesado at gusto talagang matuto at maisapamuhay ang mga salita ni Kristo. Ganito po ba ang kausap ko at mga nanonood ngayon? You know, parables have a double use. Again, they reveal the truth to those who want it and conceal it from those who do not. Hindi naman sa talagang ayaw ni Jesus malaman ng mga Pariseo ang katotohanan para hindi sila maligtas. Kundi ay ang mga Pariseo mismo ang sadyang may willful rejection sa katotohanan. Ayaw nilang tanggapin si Jesus. Kaya't naging dahilan ito para matakpan ang kanilang mga isipan at naging matigas ang kanilang mga puso. Hindi naman natin nilalahat. Dahil kung maalala niyo si Nicodemo sa John chapter 3, bagamat siya isang Pariseo, ay pinuntahan niya si Jesus ng patago at seryosong nakipag-usap at nagtanong. At dahil bukas ang kanyang puso at handang matuto, ay naliwanagan siya. Mga kapatid, pagsikapan po nating maintindihan ang mga talinghaga. At para tamang ating magiging interpretasyon, ay kailangan natin ang masinsinang pag-aaral. Dapat tama ang ating motibo. Titingnan natin dapat ang buong konteksto. Aalamin natin kung sino ang mga nakikinig sa Kanya at ang mga pangyayari bago at pagkatapos ni Jesus magkwento. Ano-ano ang mga katanungan at ano naman ang naging paliwanag. Magsimula na po tayo. Today, I want to talk about the parable of the new wineskin. Ito'y mababasa natin sa Matthew chapter 9, 16 to 17. Nakasulat din po ito sa Gospel of Luke and Mark. Basahin po natin sa Matthew 9, 16 to 17. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuutan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganun ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Isinalaysay ni Jesus ang parable na ito bilang tugon sa tanong ng mga disciples ni John kung bakit daw ang mga disciples ni Jesus ay hindi sumusunod sa nakagawian at tanggap namang tradisyong pangrelihiyon ng mga Hudyo na pag-aayuno o pagpa-fasting. Bakit daw ba sila ay fasting ng fasting samantalang ang mga alagad ni Jesus ay mahilig sa feasting, laging nasa kainan? Sinagot sila ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga upang sabihin sa kanila na ang lumang damit at ang lumang sisidlang balat ay naglalarawan ng lumang tipan. Naglalarawan ito ng lumang sistema ng relihiyong Judaismo na naglalagay sa tao sa ilalim ng kautusan na siyang dahilan naman kung bakit ang tao ay naging alipin ng kasalanan. Pakinggan po natin ang salaysay ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang personal na patotoo tungkol sa bagay na ito. Sa Romans 7:14 to 23, medyo mahaba-haba ito. Sabi niya, alam nating ang kautusan ay espiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili, sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawa niyon, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Alam kong walang mabuting bagay
na nananatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa ikaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Sa maikling salita, aminado si Apostol Pablo na bagamat siya'y napakarelihiyosong tao at isang Pariseo, ay sinikap niyang bumait, ngunit di niya magawa. Kabisado niyang mga kautusan, ngunit di niya ito matupad-tupad. Mabuti ang gusto niyang gawin, pero masama ang kanyang nagagawa. Bakit daw? Dahil may kapangyarihan daw na kumukontrol sa kanyang katawan. May pumipigil para hindi niya magawa ang mabuting bagay na nais niyang gawin. At kung ano ang mga ayaw niya, ang siya niyang nagagawa. Sabi niya, sa ganang sarili niya, ay walang nananatiling mabuti sa kanyang katawang makalaman. Yan din po ang katotohanan sa atin, mga kapatid. Ito ang kalalagayan natin kung tayo ay nasa ilalim pa rin ng mga kautusan ni Moises, mga kapatid. Kapag ang batayan ng kaligtasan natin ay sa pagsunod sa mga sets of rules and regulations, mabibigo tayo na makamit ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos. And therefore, hindi tayo maliligtas. Hihigit pa ba tayo kay Apostol Pablo sa pagkareliyoso? Nahirapan nga siya, tayo pa kaya? Kaya't lumalabas na ang taong nasa ilalim ng kautusan ay alipin ng kasalanan. Sinabi niya pa sa 1 Corinthians 15, 56 to 57, sabi niya, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang paggamit ni Jesus ng bagong tela at bagong alak ay isang paraan niya ng pagsasabi na hindi siya naparito bilang isang reformer para tagpian lang ang luma at bulok na sistema ng relihiyon. Bagkus ay naparito siya upang mapalitan na ito ng tuluyan ng isang brand new at dynamic na katuruan. He came to introduce a much better way. He came to introduce us to the new covenant of grace. Sa Luke 4:17 to 21, mababasa natin, at dooy ibinigay sa kanya ang kasulatan ni Propeta Isias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapag-ingat, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Lahat tayo ay bulag sa katotohanan. Lahat tayo nakakulong at kailangan nating lumaya sa bondage of sin and death. Ang kailangan natin ay si Jesus. Kailangan nating tanggapin at yakapin ang bagong tipan at talikdan na ang luma. Sa bagong tipan, ang kaligtasan ay hindi na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil wala nga makakagawa nito. Dahil kung merong taong nakasunod at hindi lumabag sa kautusan, ay hindi na dapat nagpunta pa si Jesus sa mundo para mamatay sa krus. Sa sarili nating gawa, ay imposibleng umabot tayo sa pamantayan ng Diyos. We cannot meet the high moral and ethical standard of God. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Walang mabuting bagay na nananatili sa ating katawan. Si Jesus lang ang nakatupad ng kautusan.
Kaya sa bagong tipan, si Jesus ang tagapagligtas natin. Dahil under the law, lahat tayo guilty sa ating mga kasalanan. Sabi sa Galatians 3:23-26, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ikinulong ng kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap lang sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo. Ang naging papel ng kautusan ay ipakita sa atin na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Walang kakayahan ng kautusan na linisin tayo sa ating mga kasalanan. Sa bagong tipan, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa finished work of Christ. Ang bagong turo na ito ay incompatible sa turo ng kautusan sa ilalim ng lumang tipan. Ang bagong katuruan na ito ay hindi pwedeng ihalo sa luma dahil ang bagong buhay at kalayaan ay imposibleng makamit sa pamamagitan ng luma. Obsolete na po ang luma, mga kapatid. Kay Kristo wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Lumipat na tayo sa ilalim ng biyaya. Nahirapan pa rin tanggapin ito ng mga tao ngayon. Katwiran nila, masyado daw naging mababaw, umumurahin ang kaligtasan. Hindi nila kayang tanggapin na manampalataya ka lang kay Kristo, ay ligtas ka na. Gusto talaga ng tao na pagbayaran at pagtrabahuhan pa ang kaligtasan. Dapat ay maging deserving muna tayo sa Diyos by obeying His laws and commands. Ang problema nga ay hindi natin yun magagawa. At sakaling may makagawa man, siya'y makapagmamalaki sa Diyos na pinagsikapan niya at pinagbayaran niya ang kanyang kaligtasan. Bagay na hindi papayagan ng Diyos. Hindi po ganon, mga kapatid. Kaya nga po tinatawag na grace o biyaya dahil hindi tayo karapat-dapat pero pinaging dapat. Maliwanag naman po yan sa Efeso 2:8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kahit walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang liwaliwanag, di po ba? Ang kaligtasan po ay regalo. Ang regalo ay hindi mo pinaghirapan. Tinanggap mo lang. Walang bayad on our part. Pero si Jesus ang nagbayad. At ang bayad niya ay napakamahal. Mismo ang kanyang buhay ang naging kabayaran sa krus. Kaya nga, good news of salvation. Grace means undeserved, unearned, and unmerited favor. Wala kang ginawa. Manampalataya ka lang sa ginawa ni Jesus sa krus. Pero ang gusto talaga ng iba ay i-earn ang salvation by doing good works pa rin. Ang mga taong di naniniwala sa salvation by grace through faith in Christ Jesus ay nasa bondage pa rin ng relihiyon. Ito ang dinidil ni Jesus sa parable of the new wineskin, mga kapatid. Dapat nating tanggapin ang new wine, ang bagong tipan. Ang New Testament ay nakapokus sa relasyon, hindi sa relihiyon. Nakapokus si Christ na baguhin ang ating pagkatao o being. Ang relihiyon ay nakapokus sa ating mga doing. Sa ilalim ng batas, tayo'y declared guilty at tayo'y mga sinners. Ngunit sa ilalim ng biyaya, tayo ginawang righteous o mga matuwid. Ang mga old wineskin ay yung mga taong mahiling magsabi na dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. Sarado di kandado. Wala nang puwang ang bagong alak. Wala nang puwang ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Wala nang puwang ang pagbabago. Nakabak sila sa tradisyon at relihiyong nakagisnan. Bilang pagtatapos, ay maidagdag ko din lang. Pag tinanggap natin ang new wine o ang new covenant, magkakaroon din tayo ng new birth, new heart, new life, new family, new name, new beginning, and new perspective in life.
Mag-iiba ang ating pananaw. Mag-iiba pati ang ating lifestyle. Magiging exciting ang ating buhay. Magkakaroon din tayo ng mga bagong priorities. Ngayong Kristiyano na tayo, hindi na tayo nakapokus sa sarili. Kung dati ang mundo natin ay nakatuon lang sa pagpursue ng ating personal ambition, ngayon, we would be conscious of our life mission. We are now captured by something bigger than ourselves. Kay Kristo na iikot ang ating mundo. Sa kanyang mga agenda na at sa kanyang mga programa na iikot ang ating buhay. Gusto nyo ba ng bago? Tanggapin natin ang iniaalok sa atin ni Kristo. Iwaksin na natin ang kasalanan at buksan natin ang ating puso sa ibinubuhos niyang new wine. God bless you mga kapatid. Have a nice day.